Hi, good morning. Time check 7:20 AM. Dito na kami sa Banawe. Magbe-breakfast muna kami dito. Dito kami sa Banawe Greenfields Inn. So, breakfast muna, then diretso na kami sa Batad. Hindi madali lang naman sa binabasa. Tara. Guys, doon muna kayo sa tindahan. Mahigit kumulang isang oras mula sa lugar kung saan kami nag-almusal ay narating na namin ang jump off ng Batad. Mula rito ay hindi na maaaring ipasok ang mga sasakyan. Kaya naman kinailangan na naming dalhin lahat ng aming gamit at magsimula maglakad patungo sa pinakaloob ng Batad Village. May sasabihin lang siyang konti. Sabihin mo na, wala mahiya. Lakad natin mga 15-20 minutes. Sa'yo. Depende po sa paglakad. Pag mabagal, isang oras. Grabe! Ako na dun. 2 hours to. Sinong gustong magtungkod, may tungkod sila dyan. Kailangan na ba ng tungkol niya? Kailangan for balance. Wait lang. Time check 10 AM. Nandito kami sa jump off ng Batad. Dito yata yung registration tapos orientation. Tapos from here 15 minutes walk. See you. Pero teka, ano nga ba ang Batad Village? Isa itong remote village sa Cordillera region na nakilala sa kanilang breathtaking 2,000-year-old rice terraces. Ginawa pa ito ng mga sinaunang indigenous Ifugao people na sila ring naglilok para maghugis amphitheater ang lugar. Sa kasalukuyan, isa ang Batad Rice Terraces sa mga tinaguriang UNESCO World Heritage. At ngayong araw, ito na nga ang sinadya natin dito. Welcome to Batad, Banawe, Ifugao, an UNESCO Heritage Site located of the Amphitheater Rice Terraces, 1,100 meters. Okay, welcome to Batad. Ay, tindahan na. Mga tindahan na. Ay, magnet. Tandaan, magbili tayo magnet ha. Good morning po. Mula sa jump-off na may sementadong kalsada ay unti-unti nang kumipot ang dinaraanan namin. Nagsimula na rin kami makakita ng pailang tindahan at kabahayan. Hanggang sa narating na namin itong tourism office kung saan kinailangan namin mag-register bago dumiretso papunta sa homestay namin. Registration po. Ay, tourism. Ay, isa-isa po ba? Sorry ba? Ilan po kayo? Ilan po kayo, ma'am? So, time check 9:38. Dito na kami sa registration area. So, register muna kami bago pumasok sa mismong village ng Batad. Kasi ito yung registration. Wow, tinataas tayo. Viewpoint. Meron po. Makalagpas ng registration area ay bubukad na sa inyo ang viewpoint kung saan una nyong masisilayan ang pinagmamalaki ng mga lokal dito, ang mga hagdang-hagdang palayan ng Batad. Try lang namin madamana kung anong lasa ng coke. Uy, patay tayo dyan.
Nasira ang lahat eh. Nasira ang Pagkatapos ng konting oras ng pagpapahinga at pagkuha ng mga picture dito sa viewpoint, ay sinimulan na namin maglakad pababa patungo sa homestay namin kung saan kami maglalagi sa loob ng 2 araw. Batad Elementary School. Morning po. Siyempre, mauna na kayo. Ganun, may ganun. Ayot. Ayun lang. Alam po ako. Ang daan patungo sa homestay at iba pang mga daan dito sa lugar na ito ay physically challenging. Lalo na kung hindi ka sanay sa mga pataas na lakaran. Ganoon na rin sa mga steep downhill steps. Kaya naman isang paalala na siguraduhin nasa kondisyon kayo at ang inyong mga katawan bago kayo pumunta rito. Paana, papunta sa homestay. Buti ka mo, hindi umuulan. Boss, Boss Randel, ganito yung mga talaga nila eh. Oo. Yung dating mga homestay. Ramon Homestay. Dito sa Ramon Homestay, kami matutulog ng isang gabi. Kung hindi pinakauna, ay isa ito sa mga kauna-unahang accommodation para sa mga turista dito sa Batad. Pagpasok mo, ay bubungad sa inyo ang maraming litrato na nakadikit sa pader nila. Mga larawan ito ng mga taong bumisita rito sa mga nagdaang panahon. Ngayon lang naman. Nakukanginig ng Oo, kasi pag stairs talaga. Ganito yung mga original na nila, bahay talaga nila. Nakita mo yun nandyan. Ganyan yung mga homestays na talaga. Dito tayo magsastay. Ayan. May 2 options kung saan kayo pwedeng matulog dito sa homestay. Una ay yung mga regular room sa taas. Ang pangalawa naman ay ang mga old nipa huts. Mas minabuti naming piliin na magstay dito sa mga old nipa huts para magpalipas ng gabi. Dahil isa ito sa mga natitirang traditional nipa hut ng Batad. Kaya sayang naman kung di namin may experience ang maglagi dito kahit isang gabi lang. Tungkod, may tungkod. Kung sino gusto magtungkod. Pwede pong iwan to dito. Mamaya ko na naman. 11:50. Miss, alam mga anong oras Start na na ba ng hike. makakabalik? Sorry ah. Start na ng lakad papunta sa viewpoint. Nagsimula na ang paglalakad namin patungo sa mas mataas at mas sikat na viewpoint na lugar. Kung saan, ayon sa guide namin, ay mas malawak mong masisilayan ang kagandahan ng mga hagdang palayan dito. Ay, ilaw ko? Cellphone. Umuulan. Yeah. Tapos nalobat. Ay mo yung pahon na pag ganon. Gagawin ko, ilalagay ko muna sa taas. Tapos aahon ako. Tarararara. Kahit cemented trail, kakapagod pa rin. Imagine mo, lakad ka sa gilid ng rice terraces. Dati sa box lang to eh.
Lapit na tayo. Yun. Punta tayo. Uy, pinapakita mo naman yung kahinaan. Habang naglalakad kami at tinatahak ang gilid ng mga rice terraces, ay hindi ko mapigilang huminto ng paulit-ulit para pagmasdan ang ganda ng kapaligiran. Parang kahit saan ka kasi huminto, ay ang ganda magpa-picture. Noong taong 2025 ay tumama ang bagyong uwan sa Pilipinas at isa ang Batad sa mga nakatanggap ng hagupit nito. Kita pa rin ang bakas ng pagtama ng bagyo dahil merong mga parte ng rice terraces na tuluyang gumuho. Ngayon nga yung week na aalis sila. Yung kali-kali. Yung nag-ano tayo? Lapit na tayo sa view deck. Yun. Budol talaga pag yan. At maya-maya pa ay nakarating na kami rito sa viewpoint. May isang kubong nakatayo dito na nagsisilbing isang tindahan para sa mga bisitang gusto ng makakain o maiinom pagkatapos na nakakapagod na paglalakad. I-believe also na may power yan kung Hindi lang basta hagdang-hagdang palayan ang Batad. Mahigit 2,000 taon na itong hinuhubog. Mano-mano, walang modernong makina. Puro tiyaga, diskarte at kultura. At yung nakikita mong perfect na amphitheater shape, hindi yan design ng architect. Disenyo yan ng kalikasan at ng talino ng mga Ifugao. Ang mas wild pa, hanggang ngayon, ginagamit pa rin nila ang Asian irrigation system na galing sa kabundukan. Kaya hindi lang ito basta tanawin. Isa itong buhay na kasaysayan. At oo, para marating mo ito, kailangan mo mag-effort. Walang easy access. Pero siguro, yun ang dahilan kung bakit mas ramdam mo yung halaga nito pag nandito ka na. So, bababa tayo. Tapos na tayo sa view deck. Bababa na tayo sa Blue House. Tapos from Blue House, doon na yung waterfalls. Matarik ang mga baitang pababa ng rice terraces. Idagdag mo pa ang sikat ng araw na talaga namang magdudulot ng pagod at hingal sa mga tao maglalakad dito. Pero hindi mo ito iindahin. Kung ganitong kagandang tanawin naman ang makikita mo sa bawat takbang mo. Ang ganda. Ang sarap sa mata. Hindi pa rin nagsisingkin sa akin na itong nilalakaran ko ay ginawa 2,000 taon na ang nakakaraan. Naglalakad ako sa isang mayabong na kasaysayan. Nakaka-overwhelm. Noong elementarya ako, sibika at kultura ang isa sa mga paborito kong subject. At kung makakausap ko ang batang Lance, hindi siya maniniwala pag kinuwento ko sa kanya
na nakapaglakad na ako sa rice terraces na nakikita niya lang sa mga libro. Itong nasa harapan ko, yan ang tinatawag nilang Blue House. At yan ang magiging jump off o starting point papunta sa Tapia Falls. Sorry. Baka nasa Tapia Falls. Papunta ng ano? Papunta ng Hanging Bridge. Yun, pag ganun. Sabi na lang kay Del. Konti na lang. Tulong na lang magluto doon. Medyo patag na. Layo din, oh. Layo din ng pataas. Ha. Pababa ulit. Hala, maputik yung tubig. Hindi yan. Ha. Go, go, go. Konti na lang. Ay, buto. Dito na. Oh. Dito masakit yung ano to. Hindi basta-basta mararating ang Tapia Falls Sobrang lalim ba? dahil kailangan mo bumaba ng halos 500 steps mula sa village. At oo, pagbalik, aakyatin mo lahat yan. Walang shortcut, pero sulit. Ang Tapia Falls ay may taas na humigit kumulang 70 meters at isa ito sa mga pinaka-iconic na talon dito sa Ifugao. Yo, welcome to Tapia Falls. Ang tubig ng talon ay galing sa kabundukan ng Ifugao. Malinis, malamig, at buhay na buhay. Parang hinuhugasan, pati pagod at ingay ng utak mo. Ikaw lang, tubig at bundok. Kaya hindi lang ito simpleng falls. Para siyang reward. Para sa mga taong willing mag-effort makarating. Pre. Video. Inalo na siya. Okay, tapos na tayo mag-swimming. Balik na tayo. See you sa homestay. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan, ay simula na ang socials. Isa itong activity para magsama-sama ang lahat ng mga joiners. Magkakilanlan at magkwentuhan habang nakapaligid sa bonfire. Pero ako, ito, napagdesisyonan ko kasing subukan ang masahe dito sa Batad. Pagkatapos ng mahabang araw, ang sarap na mapahinga ang mga muscle ng katawan. Tulong ko na rin kasi ito para sa mga lokal ng lugar. Pero grabe, sa sobrang sarap, nakatulog ako. Tapos ay sumasayaw-sayaw pa, no? Pero after ng masahe, syempre pa, sumama na ako sa grupo para makipag-banding. Bukod kasi sa mismong pagta-travel,
ay pakikipagkwentuhan sa mga taong kapareho ko ng hilig. Ang isa sa mga gustong-gusto kong ginagawa sa mga lakad na ganito. Si si Kuya Martin. Nakahiga. Bagay pagod kasi siya. Sa true. Nagdadrive yan bukas. Tama yung pagod. Bang nakapaligid kami sa bonfire, ay binahagi sa amin ni Kuya Roman ang ilang mga kwento ukol sa Batad Rice Terraces. Isa sa mga nabanggit niya ay kung ano ang unang rice terraces dito sa Ifugao. 2000, of course, he's referring to the oldest rice terraces. The Banawe. In Ifugao. Alin po yun? Meron sa Hunduan, old rice terraces, Ibang... Kiangan, dito sa Banawe, sa Mayoyaw. Actually, ito yung 4 prominent towns ng Ifugao. Na dati, parte na ng Mountain Province noon. So, dito mo makikita yung mga oldest rice terraces. So, Nagna-notes ka ba? wala tayong masabi kung alin, kung saan dito yung Oldest. Sinagot din ni Mang Roman kung sapat nga ba ang mga palay dito sa rice terraces para maging pangunahing hanap buhay ng mga lokal dito sa Batad. kulang na kulang. Pero binibenta niyo po ba? Ang nagbebenta, Kasya pa ba sa sasakyan? may mga few families dito na silang mas maraming rice terraces, silang magbebenta ng kunting extra harvest. Yung extra. Parang sa Ganito, for your own, yung isang pamilya na marami silang rice field, alam nila kung ilang bundle ang konsumo nila sa 1 year. Whatever extra yung bebenta. Oh. So, hindi yung yan talaga ang pagkukunan ng pera. Kasi pagkain lang talaga. ano yung pinagkukunan ng Saan yan? yung friend namin na nag-co-or sa iba. Nandito rin siya ngayon. Sabi niya, sunduin niyo ako, yan layo pala. Sabi niya, stressed ako maghapon. Sabi ko, Good morning, time check, 8:30 AM. Nandito pa rin kami sa Batad. Kagabi, nag-socialize kami. Meron kaming bonfire, pagkatapos may konting inuman. Tapos kami around 1 AM na ata. So, after nun, nagpahinga na rin. Tapos, ngayon, supposedly maaga ako gigising para balikan sana yung Blue House. Kaso, umulan. Saka late na ako nagising, di na kaya. Okay, so, ngayon siguro breakfast na kami. Tapos, aalis na dito sa Batad. Pero pa kaming ibang itinerary yung mamaya, pero wala nang involved na hike doon. Mga stopovers na lang. So far, masaya naman yung experience dito sa Batad. Though surprisingly mahirap. Or hindi ko lang na-expect yung layo at saka pagod from viewpoint papunta sa Tapia Waterfalls. Pero at the end, masaya yung waterfalls. Masaya yung maligo sa waterfalls. So, ayun, mag-ayos lang kami, then breakfast lang. Then, start na natin yung day 2 dito sa Batad, Banawe. Ayun na, ito pala yung itsura nung pinagstayan namin. So, ito yung typical, ito yung traditional na bahay dito sa Batad dati. May makikita kang pailan-ilan pa rin dito, pero medyo nawawala na. Nagiging, hindi siya modernized, pero hindi na masyado ginagamit to. Actually, tambakan daw to ng mga palay. So, meron pa nga silang dito God of Rice, parang gano'n. Hindi mo parang anito. Ito. Ayun. So, ayos naman. Sige na. Mag-breakfast na ako. Bye-bye. Say sa akin, morning. Dami part 2. Mas malaki yun. Ganun talaga siya, paikot. Bukod sa Batad Rice Terraces, ay dinaanan din namin ng sandali ang Bangaan Rice Terraces. Di tulad ng ginawa namin sa Batad, dito ay hanggang viewpoint lang kami.
Malapit sa viewpoint ay merong kapihan. Ngunit noong mga oras na pumunta kami, isarado pa ito. Di pa ito Banawi, baka ano pa lang. Welcome to Bangaan. Tinignan ko muna eh. Bangaan. Kala ka ba na? Kala ko din. Huwag na kayo magdikit siguro. Nagkakahawakan kayong dalawa. Welcome to Barangay Bangaan. Maliit na rice terraces lang siya. Yes, may coffee shop. Cliff House. Kasi 12 o'clock pa. 12 po. Ay, ba't siya nakapasok ko? Nakakapasok naman dito. nakapasok. Pero yung coffee shop. Ayaw nga. May coffee shop dito pero 12 dun pa yung open niya. Ito. Ay, bumili ka? Yung si ate yata. Si ate kasi. Mas masaya siya kapag inuwian ko siya. T-shirts. Gusto niya daw ng black rice. Black rice ay wala ko kasi meron kami dyan ma'am yung Ay, dito naman tayo sa Banawe Rice Terraces. Tingnan natin. Sunod namin pinuntahan ay ang mas sikat na Banawe Rice Terraces. Ilang beses na ako nakapagpabalik-balik dito. At nakakalungkot na sa muling pagbalik ko ay kapansin-pansin na napabayaan na ito. Di na ito yung dating hagdang-hagdang palayan na naalala ko. Covered na ito ng maraming wild grass. Hindi na siya active noon. Sayang. Ang dami na nasira. Oo nga eh. Hindi na naalagaan. Boss, dati doon di pwede doon eh. Maglakad. Yun sa ano na yun. Tangig dati. Yung maganda pa. Dad's time check, 12:30 lunchtime dito sa Dad's Place. Banking ka. Ganun-ganon ka. Ano yan? Sige, try mo, Lisa. Kita na lang tayo sa baba. Pre, ano kaya baba? Yung plus yun. Nagbabanking po po. Ito yan, oh. Smaller version ng gusto mo. Testing Yun na, gusto mo? Banking. Sundin ko kayo sa baba Tayo? Ano tayong kakain? Kita na lang tayo gano'n eh. Iba pala yung kinainan natin kanina. Ito. Ayoko dyan. Be, dito na lang. Ito. No buts and ifs. Habang naghihintay kami ng pagkain, ay napagdesisyonan namin na syempre pa, subukang sumakay Ganda. sa wooden scooter dito sa Ifugao. Taltalak ang tawag ng mga lokal dito. Wala ata preno yan, pre. Meron! Ano? Meron! Sinong gusto? Tara pre. Karera, banking ha. Oh, sige ha. Oo, alam ka ng patahan. Dahil itong hapon na yung pag-ano. Doon ka sa dulo pare. Murang-muraan! Bye! Uy! Sayo mo na. Tayo mo kami sa baba. Sige, diyan ka, Victor ang kita. Dito mo bandang gitna oh. Bandang gitna ka. Victor ang kita. Ipaganon mo. Yan! Ay, game. 1, 2. Ay, wait lang. Hindi pala picture yun.
Isa pa. Isa pa. Okay. Saan ang preno nan? Ito dapat. Parang ano yan. Ikaw naman. Itong Banawi Arc na ang huling hinintuan namin kung saan bumili kami ng konting pasalubong para sa mga mahal namin sa buhay. Kay Daddy. Yung apat na ito. Alam kong hindi ito ang huling pagkikita namin ng Banawi Arc. At maraming beses pa akong tatayo sa ilalim nito. Pero ngayon, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood ha. Paalam!